at nasa labas pa rin kami. Sana mamaya pumayag na ma-videohan ko yung gagawin sa kanyang assessment para ma-document ko lahat ng mangyayari sa kanya. At i-share ko rin po sa inyo kung ano man yung mga gagawin, mga procedures sa kanya ngayon dito. Kanina pa po kaming 7:40 dumating dito. Yan po, natakbo ang batang makulit. At magto 2 hours na pala kami dito. Wala pa rin. 8 ang appointment namin or yung schedule. Dahil meron silang conference, kaya hanggang ngayon. Yan po siya, oh. Natakbo po siya, eh. Sap, no. Kami na. Napatakbo ko po siya para mamaya makatulog na lang. Sa pagod. Para maging tuloy-tuloy ang tulog niya. Kanina nakatulog siya habang nasa sasakyan kami. Pero nung bumaba kami ay nagising bigla. Yan, hyper na naman siya. Napakain ko naman na siya ng kanin. Kumain kami. Wow! Sopas yung ulam. Para may sabaw. Napag-almusal ko na siya noon. Yan. Naantok na to kasi malamig na ang kanyang katawan. Patulog na yan maya-maya. Pero sana matapos muna ang kanyang assessment dito. Ayan po, tapos na ang kanyang assessment dito. Natapos kami 10:20. Ngayon ay 10:48 na. Nakasakay na kami dito sa bus. Sa bahay. After nito, mag-intro ko ng 1 PM sa SM. Sana makapasa ako sa intro ko. Ito po ang aking baby. Naantok na yan. Maya-maya tulog na po yan. Hello! Hi! Say hi! Interview lang naman po kami doon sa PCMC kung ano yung mga ginagawa niya. Marunong naman na siya gumamit ng kutsara. Tinidor, medyo hindi niya kasi pinapansin, kaya yung assessment sa kanya ng doktor nilagay doon. Yun nga, ano pa din ay OT, occupational therapy pa rin ang recommended sa kanya. Tutuloy-tuloy ko yung OT niya sa therapy niya ngayon. Tuloy-tuloy ko pa yun hanggang kaya ko. Kahit medyo mataas at tumaas pa siya ng 50 pesos, pero hindi ko muna pinapansin yung 50 pesos kasi malaking bagay din yung 50 pesos sa amin. Kaya hindi pa naman siguro talaga implemented yun. So malaking bagay kasi ang 50 pesos sa kada session. 900 ang kada session kung dadagdagan siya ng 50 o di 950 per session. Then twice a week siya nagte-therapy session. Na din naman ako. Nabili ko din naman yung gatas na niyan. Pamili ako ng gatas niya. Diaper lang, wala pa ako nabiling diaper. Hindi kasi kasama sa budget yung diaper. Kaya ayan. Pero may tira pa naman siya diaper na ilang piraso na lang. Hello po, ayan, update ko kayo sa nangyari kanina sa pupuntahan namin ng anak ko. Yun na-assess naman siya. Then, hinihintay na lang namin yung therapy na doon manggagaling. Hinihintay ko yung nakapila pa kasi sabi sa amin 6 months pa daw or 3 to 6 months ang waiting time para magkaroon ng therapy doon na free. Sana po hopefully mabilis at mapili ay kaagad kami sa therapy para po maagad
yung anak ko para maging okay po siya. Lumaki po siya ng masayang bata at normal na bata. Meron naman po akong video kanina pero puputulin ko kasi may privacy act sila sa hospital na yon, and hindi ko pwedeng ipakita yung mga ibang doon, staff siguro hindi naman ako nag-video kung saan hindi pwede talaga. Yung kung saan lang pwede, doon lang ako. Nasa labas naman kami ng anak ko. Wala namang nakalagay doon na bawal mag-video. Sana okay lang na isama ko sa aking vlog yung na-videohan ko. Kasi nagtatakbo lang naman yung anak ko. Then, nag-wait lang kami doon. Naghintay lang kami ng matawag kami. Saglit lang din naman yung video, nasa 2 minutes. Hopefully, sana hindi ako ma-privacy act sa ginawa ko kanina. Yun nga, puputulin ko siguro yung sa umpisa. Isasama ko lang yung mga takbo-takbo ng anak ko sa ospital. Yun lang siguro ang maisasama ko sa video ko. Hopefully po, sana po, huwag niyo po ako i-privacy act. Wala naman ako nilabag, hindi naman ako nag-video sa loob ng room or habang ini-interview or habang ina-assess yung anak ko. Hindi ko naman ginawa yon. Hindi ko rin naman na-videohan yung file yung assessment form, kung ano yung mga kasulat doon. Hindi ko na ipinilit dahil sinabi sa akin hindi pwede. So sana po gusto ko lang po talaga i-share yung mga nangyari sa amin sa ngayong araw na to. Gusto ko rin ibahagi sa lahat kung ano yung pinagdaanan ko at kung ano yung mga process na pinagdadaanan ko pa para sa anak ko. At itutuloy-tuloy ko pa rin naman po na ibahagi sa inyo kahit po na may trabaho na ako. Magbabahagi pa rin po ako ng tungkol sa aking anak. Hindi ko po aalisin yon sa aking vlog. Araw-araw ko pa rin po may-upload yung tungkol sa anak ko. Kaso po sa ngayon kailangan ko kasi magkaroon ng trabaho para sa financial na pangangailangan ng anak ko, dagdag sa mga pangangailangan, lalo na ngayon lumalaki na siya, hindi lang therapy, syempre may gatas, may mga gusto ko ibili sa kanya, mga laruan, pagkain, or pag lumalabas kami, mga ganon, banding namin dalawa. Ayun, gusto ko magkaroon ng i-finance na galing sa aking pinagtrabahuan.